So ayun, good morning po sa lahat mga katrops. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Yan. So, meron po nagtatanong, ginagrass cutter ko nga daw. Tapos binobomba pa ng pandamo. So mamaya po, pagdating sa bukid, ipapaliwanag ko po sa inyo. Kasi po dito hindi natin maipaliwanag ng maayos gawa nung nakaseparate yung daan ng kalamansi dun sa tanim na sili o dun sa tanim na kamatis. Mamaya paglusong natin sa bukid para maliwanagan din siya. Sayang nga daw sa sa kurodo. So hindi naman kasi napapasok agad nung grass cutter yung pagitan, kaya ini-spray. Kaya mga katraps, dito na tayo sa Lucky Farm. Yun, tayo pa lang din ulit ang tao rito. At tayo rin ang magbubukas ng pintuan ng kubo. Ayan. Ayun. So, ayan. Papaliwanag ko yung paggagrass cutter para po maliwanagan ng isang viewers natin. So ito po, ito po yung daang kalamansi. So yan po, na grass cutter yan hanggang dito. Pagdating naman po dito sa may pagitan na to, hindi po na grass cutter tong gitna kasi nga po maglulundag-lundag yung talim dito, posibilidad na tumama sa mga sili. Kaya po ito ini-spray ng pandamo. Kasi po ayun, kuwan po yan nakaararo po kasi yan. Tumitiplad po yung talim dyan. Kaya nga po meron tayong ginagrass cutter at meron ding ini-spray. Ayan, sana po naliwanagan ng isang viewers natin na hindi pwedeng grass cutterin to, kaya ito yung ni-spray ng pandamo. At doon naman po sa isang viewers natin, nakukuha siya sa mga kawayan na nakakalat. So tatabir na rin po namin ngayon yung gawa nung tapos na rin po mag grass cutter, nakalitaw na silang lahat. Kukutin din po natin. Ayan. At syempre salamat po sa suporta ninyo, dahil kung wala kayo mawawala na rin po kami. Yun po ang totoo nun. Kaya po maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, at sa mga nagtitiwala at sa mga magtitiwala pa. Ayan, maraming salamat po. Gagawa tayo ng tulugan. Ay, tulugan ano pala? Kayangan kung tawagin dito sa amin. Dito po ilalagay yung mga kalamansi. Pagka po dito sila nagbuhos, ayan, dire-diretso po yung ko na to. Yun umugulong. Pero hindi malalaglag yan kasi may kantuhan din yan. Diba? Hindi nalaglag. Nagawa kanina ni Kaba dito, iniwan ako Kasukat lang ako si paring Carlo na magkapandar na rin ng tubig. Hinihintay lang namin si Chong kasi yung pakita na kay Chong. Siya nagtago. Ayun. Ay, di ba sino ba yun? Ano sa dulo? Pero din? Yan, kasama na niya yung panganay niya.
So ayan, basta ka parang Carly balaro sa kanyang magpapaandar ng tubig. Tayo naman maghahakot ng mga buho rito. Ayan. Hakotin ko lang yung mga buhong andito. Ay! Nakakutin na natin. Lahat ng nakakalat na buho, tatabi na natin. Ay. Ayan mga katrops, diyan natin tinambak. Hindi natin kinuha sa gitna. So konti na lang yan. Saka yung dun sa dulo dun, kutinar natin lahat para wala nang nakakalat sa kalamansi. Ay, hingal ako Nalaglag na isa rito. Nalaglag. Pasampasan natin. Ayan. Ayan. Ayan, diretso meron pa. Isa, dito, apat. Yun. Siyam na tumpok pa pala yun nandito. Sa paring Carlo naggagayak ng patubigin. Kada hakot naman natin nakakaano tayo, dalawang tumpok. Ito kukunin natin itong pangalawa. Ayan na mga katrops. Kita natin nangyayari. Pero tatanggalin natin lahat yan. Hindi tayo papayag na hindi natin mayari yan. Ito yung mga buho. Ito kawayan mga trops. Ito yung mga buho. Galing din sa galing din sa gitna. O dito sa unat pangalawang block meron pa dyan meron pa 3 dayos dyan. Umandar na pre. Ha? Na? Saan ka ba nagkasa ng nagpadaan? Ito pa oh. Isa, dalawa, tatlo, 4 na dayos pa pala ito.
itong kabila. Titingnan pa natin. Meron pang naligaw dito na mga buho. So ito pa, yung nandun tapos na. Dito isa, dalawa, yun na lang dalawa. Wala na rito eh. Bali konti na lang to. Ilang piraso lang to eh. Tapos ito yung kasamahan mo. Yan pa rito. Ayan lang. Buting ko na para nakuha na natin tong ano, kalahati. Tapos doon akutin naman natin yung mga puno, mga punong kawayan, yung mga pinamposte para maitabi na natin. May mga traps, mga puno. Ganda na. Sa gilid, buho naman uli eh. Kunin lang natin dyan. Parang dyan na natin nakakutin. Pa tayo rito, konti pa lang yun.
Inom muna tayo ng tubig. Ay, dito nangalahati na tayo. Sa tinanggalan natin yun na lang nandun. Yung mga kawayan naman is naano ko na rin. Naitabi ko na rin. Ayan dyan. Yung mga buho ito, pakita ko sa inyo. Yung iba nandoon sa may bungad, yung iba naman nandito. Ayan. Dito naman nakasandal, pero yung iba nyan doon. Muna tayo ng tubig, so tapos na tayo riyan. Yung mga kalat-kalat dito, ayan, kagaya nyan na maliliit na buho. So marupok na rin to mga katraps pagka nagsisigar ito si paring Carlo, pinapaparingas niya doon, binabawasan niya to para matanggal itong sukal na to dito. So yun mga katraps, kuha na rin tayo, kain na rin tayo. Balik na tayo sa ating tinatrabaho para mayari na natin yon. At pagkayari ko nun, hahasain ko naman yung chainsaw para maputol yung paanong ginawang payangan kasi medyo mataas. Saka magagamit din natin pang pang putol o panggawa doon sa mga brace. Dito na tayo dadaan para madaanan na natin yung paila-ilang buho. Ayan ito, para maisandal natin doon sa may sandalan. Kabilang dulo kasi may mga sandalan yung mga buho na yan mga katraps. Ay, ito meron dito Magdadala na natin sa dulo to. Yun. Nandito pa ilan-ilan. Yung nandun marami mga traps dun sa may bandang gitna. Yung haakutin natin. Para hindi na nagkalat. Buho rito sa dulo. Inuna na natin dahil konti lang din to. Ano lang to, pulo-pulo lang. Ito. Para madala na natin sa gilid. Yun yung iba andun hakot ko na. Para hindi na nakakalat. Kunin natin lahat yan. Ito. Hanggang dito. Ito na lang. May puno pa ng kawayan. Buhatin muna natin.
May butas pa. Butas ng mabait. Yung tagos. Meron pa tayong ano rito, tinatagong lihim. Ayun oh. Tinatagong lihim. Sekreto yan. 4 na yung hinog. Yan na lang ang natitira sa mga siling Taiwan yung dating nakatanim dito. Kunin natin para pagkano pwede nating itali. Kunin muna natin sa isang lugar, tapos saka natin tatali-tali o kaya para hindi tayo hirap. Dito pa marami pa yung nandito eh. Ayan, eh.
Yung iba nandito pa. Ayun, bali nakaapat na tayo. Sa dalawa, tatlo, apat. Ayun, nandito pa. Ipunin ko muna mga katrops. Tayo na. Yan, mga nangaka ipon na sila. Bali ano to, 2 4 6 8, bali 10 tumpok na hindi naman karamihan mga katrop, siguro nasa 20 lang. Ayan. Naipon na natin sila, hakutin naman natin ngayon. Gumpis tayong maghakot dito sa pinakamalayo. Ayan, para palapit tayo ng palapit. Ano, meron pa rito. May tatlo pa. Palapit tayo ng palapit dun sa ating paglalagyan niya. Ano mga katrops, naghahakot na ako. Uumpisahan ko na. Yan o, buho. Nakaapat na hakot na tayo mga katrops. Inom muna tayong tubig. Malayo rin kasi. Ayun, may malapit sa sagingan. So 6 na ano na lang, 6 na bunto na lang ng buho. Tayo makakaraos na. Naitabi na natin lahat. Habang tayo namamahinga, nahasa na rin natin tong ano, chainsaw. So paghasa po kasi ng chainsaw, bali dalawa yung kailangan mong pagsabayin, na tatalim yung taas, tatalim din yung gilid, kagaya po nito. Ito matalim to, ito matalim. Ang paghahasa po naman pong ginagawa dyan is nakapaganon. Kailangan po iikot mo yung kikil. Pag ikot po kasi ng kikil, mahahasa na yung isa na yon, mahahasa pa itong dulo nito. Pag ikot ng kikil, pataas. Ayun, ano, katalim, talas nyan. So, gagawa po kasi kami ng mga pang brace dito sa payangan, yung aming ginagawang buhusan ng kalamansi. Ayan, kulang pa po kasi ng mga brace yan. So, meron pa po tayo dun na ano, na kahoy na pwedeng gawing brace. Gagawa na lang po tayo para, so malaking menos to mga trops, yung payangan. Kasi kung bibilin mo yung mga kahoy na tinistis namin na to, sabi nga yung 2,000 piso mauubos, samantalang may kahoy naman dyan na umubos kami ng talagang 300 pesos. So yan yun, yan yung naka tayo na yan. Ayan na. Ito yung mga tinistis natin. O, pakikinabangan na. Gaya na to. Pag nilagyan kasi ng kalamansi yan, dito didiretso yan. Medyo nakapa slant siya. Ayan. Nakita nyo, medyo nakaganon siya. Doon ang buhusan sa dulo na yon, papunta naman dito yan. O mas madaling ano yan, mas madaling mamili pagka namimili na tayo. Darating din kasi tayo doon sa punto na namimili rin tayo ng mga kalamansi dito. Kaya hanggat kumbaga sa ano, yung libreng oras natin ginagawa na natin o pinag-uukulan na natin ng pansin yung mga ibang bagay, para pagdating nung andyan na mga kalamansi, so buo na siya, hindi na tayo maghahagilap na gagawa pa. Antimano, naka-ready na, gagamitin na lang.
pahinga lang ako ng konti, medyo napuwersa tayo dun sa mga buho. Ang dami rin ang dami rin po. Doon isang tambakan doon, isang tambakan sa gitna, saka isang tambakan sa dulo yung ginawa ko. So, yung nandito, kaya inuna ko naman kasi nga po is papatubig nga po ng kalamansi para hindi na abutan ng basa. Ayan na po yung tubig. Ayan, nakigapong na po yung hose dyan. So malinis na to, wala nang mga buho, wala nang mga puno ng kawayan. Yun na lang gitna ron. Ang hahakutin pa natin is 6 na tumpok na lang. Kung mayayari ko naman ngayon yun, trops. Medyo trick pa naman ang araw. Ayan, kita nyo naman, sa 12:30 na ng tanghali, habang nandito tayo sa kubo na nagpapahinga, titis-tisin naman natin yung gagawin nating dito, pambrace. Gagawa na tayo ng mga pambrace dito. Ito, kagaya nito, pwede ko nang tistisin yan pag ganun. So makakagawa na tayo ng brace, diba? Nakalilim naman dito. Okay, sana natin yan para pagdating ni Tol Nariel, meron siyang gagamitin ng mga 2x2 pambrace sa ilalim, pambrace sa mga paa.